Hello guys, good morning. So ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano i-self-host yung N8N for free gamit ang Render, Supabase, saka yung GitHub. So for now, kailangan lang muna natin sign in dito or mag-sign up kung wala pa kayong account. So sign in. Kung wala ka pang account or gagawa pa lang, pwede kayong mag-sign up dito. So yan, nakagawa na ako ng ng account ko sa Render. Ang next natin gagawin, punta lang tayo dito sa new, sa may upper right corner. So click natin yan. Click natin yung web service. So sa web service, pagka-click natin, click natin yung existing image. So dito, kailangan natin ng image URL. So, may naka-ready na ako dito. So, ise-send ko rin 'to kasama ng video na 'to. So, ito yung guide niyo para at least ilalagay niyo na lang 'to. So, copy lang natin 'to. So, balik tayo dito and then connect natin. So, ipapangalanan natin kung anong klaseng name nung ating N8N. So, halimbawa N8N test by Lads. So, don't forget to click this na free version. So, make sure naka-click 'to. Okay, para wala tayong babayaran. And then, mag-add lang tayo ng mga environment. So, ng 5. So, 5 na. Tapos ito i-add natin 'to do'n. So, N8N host, N8N port, N8N protocol, node env, and then web URL. So, add muna natin 'to. So, pagka-add natin, so may nakita kayo dito, your instance name or onrender.com. So, copy lang natin itong onrender.com, tapos paste natin dito. So, ito yung name natin. Kukunin natin tong name natin. Tapos, copy din natin. Tapos, ilagay natin din siya dito sa unahan ng onrender.com. So, support, copy lang natin yung 5678. HTTPS, copy lang din natin yan. So, lahat yan na-provide ko na po sa inyo. Copy paste na lang po. So, dito copy natin tong part na to. HTTPS, tapos slash slash. Copy natin yan. And then, ay mali yun sa production. Copy natin ulit. Tapos, copy natin tong nasa on render. So, yan. Ito na yung sa N8N natin. So, di pa natatapos yan. Ang gagawin naman natin, makikita natin, mag-aano naman tayo sa backend natin. Maglalagay. So, Supabase yung gagamitin natin. Kasi free lang din siya. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya. Mag-add tayo ulit ng 8 environmental variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Anim pa lang pala. 7, 8. Yan. So, yan. Ang gagawin naman natin, magre-register tayo ngayon sa Supabase. So, ito yung magiging backend natin. So, punta lang tayo sa Supabase. Hanapin natin, supabase.com. So, register tayo. So, ako may naka-account ready na ako dito. So, pwede kayo mag-register using your email po. So,
start your project lang. 'Pag nakagawa na kayo, click nyo organization. So, N8N test by lads. So, create organization lang po kayo. And then password. So, make sure yung password is matatandaan nyo kasi gagamitin natin siya later. So, ito yung password ko. So, pwede rin naman kayo mag-generate dyan. Ito. Basta ika-copy nyo lang siya. So, halimbawa, ito, click natin generate. So, copy natin. Lagyan natin siya dito sa, ano natin. So, ito yung password natin sa N8N. So, pwede natin siyang ilagay na lang dito sa PostgreSDB password para di tayo mahirapan. So, yan, nakapag-create na tayo. Click lang natin tong connect para makuha yung mga details doon sa N8N. So, baba natin. So, itong transaction puller po ang kailangan natin dyan. So, ito, click natin to. Ito yung host natin. So, kung matatandaan nyo po, nailagay natin siya dito. Pero, i-copy paste po muna natin yung nasa notes natin. So, make sure na tama po yung pagka-copy paste natin. So, ka-copy paste muna natin lahat. DB, Postgres password, port, schema, user, PostgreSDB, PostgreSDB type, and then N8N encryption key. So, next, ang gagawin natin, copy lang natin to, yung nauna. Paste natin dyan, Postgres. Tapos, balik tayo sa, ano natin, sa Supabase. Click natin yung DB natin, Postgres host. So, ito yung host natin. Copy lang natin siya. Copy. Balik natin sa render. PostgreSDB. Yan. Tapos, password yung kanina. So, ito yung password natin sa nilagay natin or generate natin kanina sa sa Supabase. Paste lang natin sa password. So, balik natin. 6543. So, 6543 yan. Tama, 6543. Balik tayo dito. Schema. Public. Public natin schema. Database. PostgreSDB. So, user. Ito, copy natin siya. Copy natin to. Itong part na to. Yan. PostgreSDB. PostgreSDB. Tapos, data type. PostgreSDB. So, sa N8N encryption naman, mag-ano lang tayo dyan, magsa-search lang tayo ng encryption generator. Encryption generator. So, pili na lang tayo dyan kung saan. So, ito yung napili ko. So, generate encryption keys lang. So, pagka-generate, click copy, tapos, balik tayo sa N8N encryption key, tapos lagyan natin siya dito. Paste natin, and then, yan. Then, after that, yan, nalagay na natin lahat. Deploy web service lang natin.
Pagka-deploy web service, antayin na lang natin mag-live yung ating N8N. So 'yan, live na yung ating, N8N. So once na nakalagay na um, your editor is now accessible via this link or itong link na 'to, okey na 'yan. So click lang natin 'to. So nag-wait tayo dun ng mga halos 10 minutes. So 'yan. So antayin niyo na lang guys kasi medyo matagal lang talaga. So dito pasok natin yung email, first name, Lads Media, and then any password. So ito yung password ko. So next lang natin. So make sure yung email na ginagamit niyo dito is makaka-receive ng email kasi dito papasok yung ating, um, license key. So medyo matagal lang. So puwede niyong i-skip 'yan, puwede niyo i-skip 'to. So ito na yung license key. So send me a free license key. Ki-click lang natin 'to, then che-check natin yung email na ginamit natin. Punta tayo sa Gmail, Drops. So yun, kakadating lang. So puwede nating kunin 'to or puwede nating pindutin na lang 'to para mas madali. So pagka-click natin yon, antayin na lang natin na maging okey yung ano, 'yan okey na. License license activated na siya. So extra lang natin 'to, punta tayo ulit dito. So 'yan, puwede na kayong makagawa ng N8N niyo. So dito next naman na gagawin natin is i-ano natin, ise-secure natin yung, ating APIs, yung mga credentials nilalagay dito. So gagamit tayo ng GitHub. So dito kailangan niyo lang mag-register kung wala pa, and then kailangan niyo mag-sign in kung meron na. So ang alam ko wala pa akong GitHub dito. So use Gmail. So 'yan, gano'n lang kadali, create an account. So 'yan, nakapag-sign in na. So 'yan, gagawa tayo ng bagong repository. So dito ilalagay lang natin ay, N8N N8N-db.backups tapos hanapin natin yung i-private lang natin kasi para yung backend natin naka-private. So create repository. Pagka-create repository natin, creating a new file. Click lang natin 'to. So 'yan, as of now kasi meron na tayong paggagayahan. So ibibigay ko din 'tong link na 'to. So eto. So dito kasi mag-i-store yung, backup database natin. So kailangan natin gayahin 'tong 'yan, .github/workflow workflow slash, um, ayan natin, backup.yaml, backup.yaml. So 'yan, tapos ipe-paste natin 'to, yung nandito. Copy lang natin, so copy raw file, tapos paste natin siya dito. So 'yan, na-paste na natin, ang gagawin lang natin next is commit changes. Mag-commit changes, so 'yan meron na tayong backup support sa database natin. After niyan, 'di pa yan tapos. So pupunta tayo ng settings, pagka-click natin settings, hanapin natin yung secret and variables. So ito siya, sa gilid lang siya makikita. Pagka-click natin yan, click natin yung actions. So balik tayo dito sa
um, Supabase ni Sesto dev.dev. So, click lang natin 'tong Supabase database backups and then, click natin 'tong secrets. So, magse-setup na tayo kasi kailangan natin i-secure 'yan. Click lang natin 'to, copy natin, balik tayo dito, tapos secrets 'di ba nakalagay, tapos new repository, click lang natin. So, kung matatandaan niyo, nag-set tayo ng password kanina 'no. So, ito 'yon, punta tayo sa transaction folder, copy lang natin 'to, and then balik tayo dito sa ating GitHub, paste lang natin. Ito, aalisin natin 'to. Papalitan natin yung password, yung sinave natin sa kanina. So, ito siya. So, copy nyo lang yan, tapos i-paste nyo siya dito. Paste natin siya, and then, add secret. Add secret, so, pag kinlik natin to, hindi na natin makikita yung secret natin. So, back na lang natin kasi naka-private na siya. So, balik natin, punta tayo sa variables. Tapos, dito sa backup enable, ito variables, click lang natin to copy. Tapos, set to true. Set to true lang natin. Variables, tapos true. And then, add variables. So, yan. Okay na, na-set up na natin. So, na-set up na natin yung backend natin, backend support natin, nalagay na natin sa GitHub. So, ang gagawin naman natin is, kasi every 5 seconds, namamatay yung N8N, yung server ng N8N. So, kailangan nating mapanatiling buhay yun. So, ang gagawin natin, pupunta naman tayo ng cron job. So, sign up lang tayo dito. Sign up, lads, media. So, yan. Password natin is so, agree lang natin. Sign in ulit tayo. Up, pindot ko. Okay. I-activate pala muna natin yung ating cron job. So, click lang natin. So, activate account. So, sign in. So, yan. This time, gagana na yung ating cron job. So, yan. Naka-login na tayo. So, ang gagawin naman natin next is pupunta tayo ng create cron job. So, every 5 minutes ang isa-setup natin dito. Ang title, nakadepende sa'yo kung anong gusto nyo. Basta ito ang gusto ko. N8N dot 8 N8N test lads. So, sa HTTP, so ito yun siya yung ating, ito yun siya. Copy lang natin siya. Copy lang natin, then put natin siya dito. So, ayan yung ating URL. Then, after nyan, create na natin. So, every 5 minutes, ino-open niya yung server para at least hindi mamatay yung N8N natin. So, buhay na buhay siya every 5 minutes. So, create lang natin. Yan, okay na, na-set up na natin. So, meron na tayong working N8N na self-hosted using cronjob, Supabase, GitHub, and then yung render. So, yan guys. Yun lang naman guys. Maraming maraming salamat. So, abangan nyo na lang yung mga susunod na video tutorials. And then, good luck sa mga makakapag-install na.